At this point, balikan natin yung issue ng lindol sa Davao. Makakausap natin ngayon ang direktor po ng PhilWalk, si Dr. Teresito Bacolcol. Magandang hapon ka, Toto. Yes, sir. Magandang hapon din po sa inyo. Okay, Katoto, 7.4 magnitude at ang epicenter po ay nasa Manay, no? Manay. Ito po, yung lalim po na 10 kilometers, ito ho ba, Katoto, ay mababaw o malalim? It's 23 kilometers po yung lalim niya. This is considered shallow earthquake, but not as shallow as, say, it's 5 kilometers like nangyari sa Bongo Bay Fault. Opo, pero mapaminsala pa rin po, Katoto. So far, ang nakita natin, na-report sa atin na intensity is intensity 5. Ito yung pinakamataas na intensity na naitala sa natin and na-record natin. So, ang destructive earthquakes would start at intensity 6. Katoto, linawin lang po natin, dahil sunod-sunod po yung earthquake na nangyayari at madami pong nagtataka kung ito po ba ay, if at all, connected, meron po bang chance na gano'n? Dahil ilan lang? 8 days? All in 8 days po? 9 days? 3 major earthquakes na po? Hindi po sila konektado po. Again, meron tayong 180 active fault segments and 6 trenches. And there's always this possibility na sunod-sunod yung paggalaw nila or hindi sunod-sunod, pwede rin at the same time. So, hindi po sila konektado. Opo. Abot daw hanggang southern part ng Cebu, Katoto. Ang ramdam daw hanggang doon. Tumawid talaga ng dagat. Pero, okay, yung binabalak po ang... Yes, sir. Go ahead, Doc. Yes, it was felt as intensity 3 in Argao, Cebu. Tama po kayo. Again, that is not unusual. Again, kasi yung nangyari nga sa Cebu na earthquake, yung sa Bongo Bay Fault earthquake, it was felt as far as Davao del Sur also, which is more than 400 kilometers away. Opo. Katoto, ito pong yung tsunami, no? Ayon po sa ibang ulat, nag-raise pa raw po, baka umabot pa nga raw kanina ng Indonesia, no? Pero may naitala ho bang record na pagtaas ng mga alon kanina? Yes po, may na-record po tayong tumaas yung alon sa Tandag, our sea level monitoring station in Tandag, Surigao del Sur. Nakapag-record po ng tsunami wave height of around 30 centimeters. 30 centimeters, opo. Okay. Yes po. Opo. So hindi po yan considered as destructive. Okay. Kaya po, kinansel po namin yung tsunami advisory at 1:43 p.m. Okay. Katoto, yung ano po ulit yung asahan ng mga residente, aftershocks, matagal-tagal din po ang dito, no? Ang window po. Same din po ba na in the next few days or possibly kahit weeks, maramdaman pa din po yan? Yes po, possibly weeks. Pwede po maramdaman yung mga aftershocks natin. Opo. So far dito, sabi raw may 200 plus na raw na aftershocks na na-record ang PhilWalk so far, Doc? Yes po, nakapag-record na po tayo ng mahigit 200 aftershocks and ang pinakamataas na aftershock na na-record natin for this event is magnitude 5.8. So medyo mataas din, but again, this is to be expected kasi for a magnitude 7.4 event, we expect aftershocks to be around 6.4 maximum. Okay, Doc Toto, ano bang siyensya ng aftershocks? Kung ang earthquake ay mahirap i-predict, ang aftershocks ho ba ay ganun ho ba? May siyensya ho ba behind that? Or kung malakas ba ang earthquake, mas marami bang aftershocks? Ganun po ba? Yes po. Kapag mas malakas yung earthquake, mas malakas din po yung aftershocks. So, ang aftershocks ay normal po yan for strong earthquakes. Para po tayong nag-bend ng ruler nito. So, once the ruler snaps, that would be the main shock. But yung ruler naman, once it breaks, for example, dinend natin siya and then nag-break, hindi naman kagat yan
hihinto. So it still vibrates for a few moments before it becomes completely still. Opo. So yun po yung aftershocks natin. Yeah. Doc, So pero may ano naman yun, may pattern naman po yan. So habang tumatagal humihina, say for instance we have 24 say 2,000 aftershocks on the first 24 hours. By the 10th day, naging 200 na lang yan, 200 to 500. And then on the 100th day, naging 20 to 50 na lamang yan. And mostly, mga instrumento natin yung makakaramdam lamang. Doc, ano naman po ang mensahe at paalala again dun sa mga residente? So paalala natin sa ating mga kababayan na malapit dun sa epicenter na kapag may napansin silang crack sa bahay nila, wag muna silang pumasok kasi baka po kung hindi man totally nasira during the main shock, baka masisira ito during the strong aftershock. So ang gagawin nila is magkonsulta muna sila sa kanilang municipal or city engineers and seek for their advice. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, Toto Bacolcol, ang direktor po ng FIVOX. Thank you, sir. Yes, maraming salamat.